Savior. Lord, we thank you and we praise you and we glorify your name sa umagang ito. Napakabuti mo, Jesus, sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, for this morning na ginising niyo po ang bawat isa, panibagong buhay, panibagong pag-asa na binibigay niyo po sa aming mga puso. That your mercy and grace are always new every waking day of our lives. Thank you, Father. Lord, sa umagang ito, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba, inaamin po namin sa aming mga sarili na kami po ay nagkasala at nagkamali, gumawa po ng mga hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga aming mga kahinaan. Lord, we ask the Holy Spirit to fill this place, fill our hearts, Lord God, with your joy, with your peace, with your forgiveness, Lord, with your hope, and your strength, na ikaw po ang aming pag-asa, ikaw po ang aming sandigan, na sa lahat po ng lumalapit sa iyo, never ever in our life, kami po ay itataboy mo. Lahat po ng mga nagsisisi, na malapit, ay you will welcome us in your open arms. Thank you, Father, for this day, for your forgiveness. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, kayo po ang mamuna sa aming pag-aawitan, sa aming pong pagkikinig ng preaching mamaya na inahatid po ni Pastor Felix. Sa lahat po, Panginoon, ang nakikinig sa online service na ito, may your grace and mercy be upon us all, Father God. Kayo po ang aming pinataas, ang aming pinatila, sa aming kalagitnaan, at higit sa lahat, Lord, sa aming mga buhay. Lord, nalangin po namin sa lahat po ng aming mga pangailangan. You are more than enough. Sabi mo sa salita mo in Philippians, rejoice and you supply all our needs according to your riches and glory. Sa lahat ng mga nagtatanong, nagsasaliksik at kumakatok, pagbibigyan mo, bubuksan mo ang duro mo ng langit, bubuhos mo lahat ng pagpapala, nasukat mo lang kami pagkalagyan, kami lamang ay susunod at titignan, Panginoon, magtitiwala sa iyo, Panginoon Jesus, no matter what our circumstances are in. Thank you, Father God. Bilangin namin, Lord, sa lahat po ng mga darating sa kanal ng templo, ingatan niyo po sila, na kami po, Panginoon, ay papasok at kami ay lalabas mamaya na bless kami, nabigyan kami ng kalakasan, nabigyan kami, Panginoon, ng panibagong hope, na harapin ang hamon ng buhay, na harapin ang bukas, na kahit kami may mga problema, may mga dalangin, Lord, we will still put our faith and trust in you, Father God. Dahil sa mga kahinaan ito, there you are strong in us. And if you are with us, who can be against us? Thank you, Father God. Binabalik po namin sa inyo lahat ng mga papuring pagsamba sa pangalan ng Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. 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 Sabihin po natin sa mga katabi natin, you are beautiful. Ang ganda-ganda mo. Ang pogi-pogi mo. Yun, tawa-tawa. Amen. Thank you, Lord. Tayo pong lahat ay aawit, magpapasalamat sa ating Diyos na buhay, noon, ngayon, magpakailanman. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon!
you, Lord. Praise God. Patuloy po namin, Panginoon, na kayo ay pinapapurihan, tinataas, Lord, sa aming kalagitnaan. Ang iyong katapatan ay hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy po
deliver the word. Lord, we thank you for the life of our Pastor Meg. Salamat, Panginoon, sa kanyang kalakasan, sa patuloy, Panginoon, na pag-iingat sa kanyang buhay. Dalangin namin, Lord, sa kanyang pong paghahayag ng salita sa umaga nito. Ikaw po ang magbigay ng wisdom and knowledge na bumula sa iyo. Empower him, Father God, give him, Lord, the strength, the boldness, and the courage, Panginoon, na sabihin po ang iyong mga salita. At ang mga salita ito ay aming pong magiging guide. At ito po ay aming dalangin po namin, Lord, na ito po ay pumasok sa aming mga puso't isipan at bigyan po kami ng kalakasan na gawin po ito, Panginoon, sa aming mga buhay. We pray, Lord God, that all the words that will come out of His mouth be seasoned with salt and grace and be purified, Lord God, sa lahat po na kanyang bibitawang salita. Thank you, Father God, for the life of our pastors, and we praise you, glorify you sa kanila pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin ng may pasasalamat. In Jesus Christ, and we pray. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Isa nga pong malakas na palakpak sa ating Diyos. Sabi ko po, malakas na palakpak sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Na-bless po ba kayo sa ating pag-aawitan? Amen. Puri ng Panginoon. Tunay nga na kayo ay na-bless kasi po kayo ay naririto ngayon at sama-sama po tayong nagpuri, nagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Alam ko po na ang bawat isa sa atin sa buong linggong nagdaan, tiyak may mga pinagdaanan tayong mga pagsubok. Amen po ba? May mga challenges o mga distractions sa ating buhay na sa ating patuloy na paglakad sa ating Diyos. Talagang laging may humaharang at humaharang. Pero purihin ng Panginoon, patuloy pa rin niya tayong binibigyan ng kalakasan. Patuloy niya tayong binibigyan ng encouragement. At patuloy niya tayong binibigyan ng kagalakan sa ating mga puso. Sa ating pagbalik kay Yahweh 2022, napakabuti ng ating Panginoon. Last Sunday lamang po, napakaganda po ng mensahe po ng ating Panginoon sa pamagitan po ng ating mahal na Pastor Archie. Sabi nga po doon, di ba, ang ating napag-aralan ay mga korona ng gantimpala sa langit. Pero sabi nga, bago tayo nga magkaroon ng gantimpala, ay kailangan nating magpatuloy sa takbo ng buhay. Then sabi nga po sa aklat po ng Hebreo 12:1, buong tsaga tayong tumakbo sa takbuhin natin sa ating buhay. At sa mga takbuhin natin, siyempre, ang kagustuhan at ang kalooban ng ating Panginoon ay matapos natin yung karera ng may kalakasan. Pero sabi ko nga, sa ating pagtakbo, sa ating karera, anumang karera man yan na ating pinagdadaanan sa buhay, laging may distraction. Pinagpre-pray natin, makapasok tayo sa isang magandang kumpanya, niloob ni Lord. Pero pagkatapos po nun, di ba, biglang may panibagong pagsubok na naman. Gusto natin makapasa tayo sa board exam, di ba, nag-aral tayong mabuti. Nagsumikap tayo. Pero minsan, dumadating pa rin yung pagkakataon na talagang habang tumatakbo ka, magkakaroon pa rin ng diversion eh. Kumbaga, idadivert ka pa rin, ni Satanas. Inililigawan mo yung misis mo noon, di ba? O talagang ginagawa mo lahat. Talagang mawin mo lang yung heart niya. Pero habang nung sinagot ka na niya, at nagpaplano na kayo magpakasal, di ba parang may mga distractions pa rin. Bakit? Ginagawa na naman ngayon yung panahon na yan na bago ikasal, kailangan nagka-testingan muna. Baka kasi hindi kami compatible. Bakit? Kasi nga gusto ng diablo na tayo ma-disqualify sa karera ng buhay. Hindi tayo makakuha ng gantimpala. Tinuro nga sa atin last week, di ba po? Maaaring hindi ho natin makuha lahat, maaaring isa lang, or maaaring wala tayong makuha ng gantimpala. Pero we were able to finish the race. Kaya lang, baka yung pagtapos natin ng karera, ito yung parang bago makatawid dun sa finish line, parang nakapung-kapung ka na. Wala na dun yung kalakasan.
nga po sa aklat po ng ikalawang Timoteo 4:7, hinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Saan niyo ho ito madalas nakikita? Minsan ito madalas ito makikita sa mga merong tent, sa mga merong tarpaulin, na nakalagay doon yung kung kailan pinanganak at kung kailan kinuha ni Lord. Kadalasan mga Kristiyano gumagamit niya. Kaya tayo sana ganito din. Pag dumating yung pagkakataon na tayo ay tawagin ng ating Diyos o matapos na yung ating karera dito sa lupa na ating kinalalagyan, masasabi natin to o mabibili natin sa mga mahal natin sa buhay. O ilagay mo to sa tarpaulin ko, ha. Mami G, alam mo na ilalagay mo, ha. Papalagay mo pa to sa yung sa lapida, yung 2 Timothy 4:7. At iyan ang hangarin ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At ngayong umaga, titingnan po natin ang isang propeta ng Diyos na nakatapos ang karera ng kanyang buhay. Na masasabi natin na isang napakagandang ehemplo upang tayo dito sa lupa, habang tayo ay tumatakbo pa sa karera ng buhay, magtagumpay din tayong katulad ng propetang Daniel. Sabi po dito sa aklat po ng Daniel 6:3, si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Tayo po'y sumadali manalangin. Diyos ang mananasa langit, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, na kami ay inyong dinako, Lord, sa lugar na ito nang may kagalakan sa aming mga puso. May kalakasan, Panginoon, taglay-taglay namin ang biyaya ng buhay, ang biyaya ng pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na patuloy, Lord, na malaya po kami nakakapagpuri, nakakasamba sa inyo, Panginoon. At higit sa lahat, malaya po kami nakakapakinig, nakakabasa ng iyong mga salita. Panalangin po namin, Lord, at patuloy namin pinangahawakan ng mga pangako mo na 2 o 3 na nagtipon sa iyong ngalan, nando ka sa aming kalagitnaan. Kaya Lord, pangunahan kami ng banal na Espiritu, ang bawat isa sa amin, sa mga kapatiran na makakapakinig ng mensahe mo ngayong oras na ito, Panginoon, ito ay makapagbigay encouragement sa kanila upang magpatuloy sa hamon ng buhay, sa karera ng buhay na pinagkaloob niyo po sa kanila. Panalangin namin, Lord, na manatili ito sa kanilang mga puso't isipan at patuloy na malakaran, Panginoon, upang ikaw ang makita at maliwanagan. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako dumidepende, Panginoon. Humingi po ako ng karunungan, katalinuhan at katapangan upang maihayag ko ang mga salita mo ng nayon sa iyong kalooban at katuruan, na higit sa lahat ng may pag-ibig. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin ng may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Sa buhay po ni Daniel, makikita mo natin doon na paano nga ba tayo makakatapos sa karera ng buhay nang tayo ay malakas. Sabi nga dyan, titignan mo natin yung 4. Una, yung kanyang integridad. Pangalawa, yung patuloy na pakikipag-ugnayan niya sa Diyos. At pangatlo, yung kanyang patotoo bilang lingkod ng Diyos. At higit sa lahat, yung kanyang pagpapakumbaba. So ating babasahin po ang aklat po ng Daniel chapter 6. Sabi po dito, si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga riyon sa buong kaharian. Kung natatandaan nyo po, last month, ang nai-share ko po sa inyo is yung sa chapter 1, na kung saan, di ba po, sinakop ni Hari Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Kumbaga yung Babylon ang namuno. Sa panahon ito, ay mga 60 to 80 years po ata ang nagdaan, at kapanahon ng yun, si Haring Dario na po ng Persya ang naghahari. Kasi nga po, di ba, nawala na po si Haring Nebuchadnezzar, at ganyan din yung sumunod na hari, yung kanyang anak. At pumili rin siya sa 3 mamamahala sa mga pinuno ng riyon at mga ngalaga sa kapakanan ng hari. At isa rito si Daniel.
Take note, no? Balikan mo natin, nung bata po si Daniel, teenager pa lang siya, di ba po? Na nakitaan na siya ng angking karunungan dahil nga po sa gabay ng ating Panginoon. At ngayon, si Haring Dario, pumili siya ng 3 mamamahala kasi nga hindi naman siya talaga taga doon sa lugar nila Daniel. Kumbaga, iiwan niya yon at babalik siya sa kanyang kaharian at nagbiling siya at namili siya ng tao na mamamahala at 3 yung pinuno na kanya napili na magiging pinuno ng riyon at mangangalaga sa kapakanan ng hari. At isa rito, si Daniel. 3. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala. Take note, 3 yung pinili at siya ang pangunahing pinili ng hari na maging pinuno ng mga riyon dahil sa pambihira niyang karunungan. At dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Grabe po, no? Dating alipin lang na kinuha sila. Tapos ngayon, after so many years, sa pagiging tapat niya sa Panginoon at yung karunungan ng Panginoon ay pinagkakaloob sa kanya, siya ngayon ay gagawing tagapamahala sa buong kaharian. 4. Kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at mga pinuno ng rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Grabe, no? Panahon pa lang pala nung sinaunang panahon, usong-uso na inggit. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kung titingnan po natin, siguro yung 2 kasama niyang napili ng Haring Darius, parang nag-uusap. May nakita ka na bang anomalya sa paghahari o sa pangunguna ni Daniel? Wala pa nga eh. Baka naman nag-ano nagbulsa ng ayuda yan. O baka naman naglagay yan, hindi nagbabayad ng tax yan. Wala talaga. I-check mo yung social media niyan. Baka naman kung ano-ano yung mga pinopost niyan. O baka naman kung nagsishare pa ng mga kung ano-ano mga sex scandal yan. Wala talaga. Pinanitiling buo ni Daniel ang kanyang integridad. Sa ating panahon ngayon, kung titignan mo natin ito yung wish mo natin sa ating mga government official. Sana yung lahat ng mga ipinangako nila, sana yung pagkakatalaga sa kanila ng Panginoon at sila ang nailuklok sa pwesto, ipangalagaan nila yung kanilang integridad upang walang anumang makitang bahid o dungis ng korupsyon. Tayo, ganun din. Bilang Kristiyano, dapat pangalagaan din natin yung ating integridad bilang mga anak ng Diyos. Sabi nga, gawin kung ano yung tama. Pauwi nga lang ng Antipolo, kayong tayo. Ang mahal na ng gasolina pastor Total naman, pwede naman dumaan dito sa Balante. Hindi, may nakalagay no entry. Hindi, wala naman ang uhuli dyan Mahal-mahal na ng gasolina, ikot na lang tayo doon. Hindi kung ano yung madali. Di ba? Alam naman natin na yung madaling bagay, madaling gawin. Pero yung gumawa ka ng tama, hanggang minsan, parang ang hirap Yung pagbabayad nga lang ng buwis Di ba po, pag kukuha ka ng sedula, para babayaran mo lang 50 pesos, sabi mo unemployed ka. Kasi pag sinabi mong employed ka, parang magkukumpit ako, malaki-laki din yun Hindi, nag-a-apply pa lang po ako ng trabaho. Total naman, ganyan naman din yung ginagawa ng mga nakararami. Pero pag pinilit po natin gawin yung tama, di ba po, parang ang hirap po magbang. Ang bigat. Bakit? Sumasalungat tayo sa agos Pero hindi natin namamalayan, bago na tayo nagpupumilit at tumitingin sa Diyos at sumusunod sa kanyang mga katuruan, hindi natin namamalayan, lumalakas yung muscle of faith natin. Sa anumang lakas ng agos na dumarating sa ating buhay, napagtatagumpayan natin din kasama natin ng Diyos. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin natin. Kaya lang, minsan nangyayari, umpisa pa lang, paghakbang pa lang ang bigat. Sama na lang ako sa kanila kasi ang dami naman ang sarap naman Shortcut tayo, shortcut.
Gawin kung ano ang tama, hindi kung ano ang mali. Employer ka, hindi mo binibigay yung contribution ng mga empleyado mo. Kung hindi ka pa ma-audit, hindi mo gagawin. May batas ang binigay. Kailangan wala ng mga contractual. Hindi, sige, makakalusot pa rin. Kailangan pa talaga bang matulpo pa tayo bago tayo kumilos at gawin yung tama? O mananatili tayo, sasabihin pa rin natin na, doon na tayo sa madali. Total, ang dami namang gumagawa. Kabilang, kumpanya, ganyan din ang ginagawa eh. Wala naman nagre-reklamo. At hindi naman makapagreklamo yung mga yan. Kasi alam nila na pag nawalan sila ng trabaho, mahirap kumuha ng trabaho ngayon. Patuloy po tayo. Kaya't sinabi nila, wala tayong mabibintang sa Kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng Kanyang Diyos. Grabe, no? Talagang gumagawa ng paraan tong dalawang to na magawa ng butas to si Daniel eh. Nagkaisa silang humarap sa hari, sinabi nila, mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon, at mga tagapayo ay nagkaisa ng palagay. Take note, sinasabi nila dyan, kami mga tagapamahala. Bukod doon sa dalawa, yung 120 na itinalaga, na sila, na may consensus daw sila, na nagayan sila, na nagkaisa sila sa isang palagay na, mabuti pong ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw, ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay yuhulog sa kulungan ng mga leyon. Take note, yung parang minamindset nila si Haring Darius na kasi alam nila, wala tayong makitang butas kay Daniel eh. Kumbaga, i-convince natin siya na dapat magbigay siya ng pag-utos ninyo. Mabuti po ipag-utos ninyo. Sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay yuhulog sa kulungan ng mga leyon. Kaya mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Medea at Persia. Batas na hindi mababago ni mapawalang bisa. Nung panahon po na yun, pag ang hari po ay nag-utos ng batas o nagbigay po ng decree, wala nang ibang pwedeng makapagbago nun kasi nabitawan niya na yun eh. At gayon nga ang ginawa ng Haring Dario. Tignan nyo nga naman yung mga nakapaligid na alam niyang pinagkakatiwalaan niya. Pati siya na-impluensyahan sa hangarin nung dalawang namumuno na yon na mahanapan ng butas si Daniel. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang kanyang kautusan, umuwi siya, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos na sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. At kaya nakaharap sa Jerusalem? Kasi di ba natin yung templo nila eh. 3 beses niyang ginawa ito na maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Pangalawa, pinangalagaan ni Daniel ang kanyang ugnayan sa Diyos. Sabi po dito, nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Siguro sabi ng mga tauhan niya, Boss, di mo ba nabasa yung balita? Nagbaba ng utos ang hari na bawal tayong manalangin, bawal tayong sumamba. Mananalangin lang tayo kay Haring Darius. Pero ano ang kanya naging tugon? Umuwi siya, lumuhod siya, at nanalangin. Andun yung pagpapakumbaba. Alam niya na ang Diyos lang ang may magagawa, wala siyang magagawa. Nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas sa bintanang nakaharap sa Jerusalem. Meron siyang pusong mapagpasalamat. Could you imagine? Kayo makatanggap ng ganyang balita at alam mo na sa paniniwala mo na hindi ka pwedeng tumigil sa iyong debosyon sa Panginoon eh. Na alam mo na pag ikaw ay nahuli, ipapapatay ka.
3 beses niyang ginawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Take note, kinaugalian. Last month, napag-aralan natin, di ba nanalangin silang magkakaibigan? Tinawag niya na nagkaroon ng problema, napakakainin sila ng pagkain ng hari. Di ba tinawag niya kagad yung 3 niyang kaibigan na manalangin tayo. Tayo kaya, pagka tayo nakatanggap ng ganyang balita at alam natin na is a matter of life and death, sino kaya lalapitan natin? Patay. Paparating na naman si Judith. Andito na naman si Judith. Tawagan si kaibigang Bombay. O kagaya din ba tayo ni Daniel na luluhod, magpapasalamat sa Diyos, at patuloy na mananalangin? Patuloy po. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, take note ha, binabantayan pala siya, minamanmanan pala siya. Bakit? Kasi alam nila na ito lang yung pamamaraan upang malagay nila si Daniel doon sa bitag nila. Kasi nga, di ba, na-impluwensyahan nila yung Haring Darius na kung sino man mananalangin sa ibang Diyos o sino man ang hindi manalangin sa iyo o sumamba sa iyo, merong kaakibat na parusa. 12. Sa kanilang isinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sino mang Diyos o tao liban sa inyo at iahagi sa kulungan ng mga leon ang sino mang lumabag dito? Tignan niyo po, no? Galing na strategy ng dalawa, no? Parang sinabi muna nila kung ano yung utos ng hari. Para ma-confirm na, inutos ko nga yan. Sumagot ang hari, ang kautusan ng Media Persia ay hindi magbabago o hindi mababago ni mapapawalang bisa. Grabe po, no? Hindi mababago ni mapapawalang bisa. Sa bibig ho ng hari lumabas yan. So, parang siguro yung dalawa, yes! Huli na. Dali na tayo. Dali na natin siya. 13. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga binalang bihag mula sa Juda ay lumabag sa inyong kautusan. At, take note ha, bilang na bilang nila. 3 beses na po kung manalangin araw-araw. Siguro nagpalagay ng CCTV, no? Ayan yung bahay niya. Lagyan mo ng CCTV yan. Kailangan may spy dyan, o yung magtataho, padaanin ng umaga kasi silipin niya kung nananalangin si Daniel. O yung magbabalot sa gabi, silipin mo yung bahay yan, silipin mo. Doon sa pintanang bukas, sa nakaharap sa Jerusalem. Tiyak nananalangin yun. Huling-huli, no? Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano mailigtas si Daniel. Malalaman mo, yung tao na itatalaga mo mag-ahari ng isang kaharian, yung taong pinagkakatiwalaan mo, lumabag pala doon sa ipinag-uutos mo. Na yung pinag-utos mo na yun, kung isipin natin, o isipin nung ni Haring Darius, na isahan ako nitong dalawa Grabe kasi inggit nitong dalawang to. Di ba po? Ang inggit po talaga, nakakamatay. Sino po dito yung nainggit na tapos nang husga pa? Amen, ako lang. Ako lang pala. iPhone 13, kasi ikaw naka-iPhone 11 lang. Mahal-mahal yun Nakakanakaw yan. Ganda-ganda niya Yumaman kasi, kaya gumanda. So ikaw pala, nung pinanganak ka, maganda mo. Uy, na-promote! Kaya naman na-promote yan, sip-sip yan Di ba po? Nakakamatay ang inggit. Na magkaroon muli ng pagkakataon ang mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas, mahal na hari,
lumapit ito, alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia, na hindi maaaring baguhin ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari. Tingnan nyo naman talaga, no? Talagang pinaalala pa. Sinabi na nga nung hari, pinaalala pa uli. Kasi nga talagang grabe yung nung plano nila eh. Next verse. Dahil dito, inutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit, sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Si King Darius po, have faith in God through the testimony of Daniel. Para sabihin niya pa, di ba kung babalikan natin yung verse, ano yung sabi doon? Maghapong nag-alala. Na siguro iniisip, nung habang binubuyo siya ng dalawa, baka naman napaluhod lang kasi matanda na rin naman si Daniel. Hindi. Lumuhod talaga siya, nananalangin, nakita namin, mahal na hari. Baka naman sa akin nananalangin na Haring Darius, kami po ay ligtas mo. Hindi. Yahweh yung sinabi. Hindi naman Yahweh ang pangalan yun. Matapat na binantayan ni Daniel ang kanyang patotoo. Tayo bilang Christian, kasama ba tayo dun sa tinatawag na Special Agent Christian? O yung tinatawag na Secret Agent Christian? Na minsan nagkakagulatan pa kayo, no? Uy, Christian ka pala. Kasi nagkasalubong kayo sa church. O kaya, nasa bar. Di ba share ka sa Peace of Harvest Christian Ministry? Hindi, nandito lang ako kasi meron akong sharean dito. Talaga naman no? Nakagamit pa ng palusot. Si Daniel ay naging matapat na binantayan niya ang kanyang patotoo. 11. Nagtagumpay ang mga ito laban sa diablo sa pamagitan ng dugo ng kordero at sa pamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos at buong puso nilang inihalay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Pahayag 12:12. Ito yung nakita ng Haring Darius sa pamumuhay ni Daniel. At tayo rin mga Kristiyano, dapat it is time na umalis na tayo sa pagiging secret agent o secret Christian. Magkabila na po yung mga namamatay, mga mahal natin sa buhay. Kung hindi ho tayo kikilos o kung magpapatumpik-tumpik po tayo, hindi naman pwedeng tayo lang. Masasabi ba natin mahal natin sila kung hindi natin i-share ang gospel ni Lord? Masasabi ba natin mahal natin si Lord kung hindi naman talaga nakikita sa atin yung pagbabago na dala-dala ng ating Panginoon? Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato, tinakpan ito ng pagtatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Take note, matapos niyang ipalagay si Daniel dun sa kulungan ng mga leon, hindi siya nakatulog kasi alam niya na parang ganun na lang yung niya dun kay Daniel Pero si Daniel ano kaya ang nangyari kay Daniel? Malamang si Daniel nakatulog na maayos. Malamang nagpre-pray siya na yan, mga oras na yan. Bakit? Kasi nga lifestyle niyang manalangin Tapos ang kasakasama mo yung mga leon. Nung inilagay siya doon, nung inilak yung kulungan, nilagyan ng selyo ng hari, di ba? Parang walang nangyari. Siguro, baka sineran niya yung mga leon. O baka yung mga leon na born again. Walang kamalay-malay si Haring Dario, hindi siya makatulog. Nag-aalala siya kay Daniel. Samantala si Daniel, malamang nakikipaglaro na doon sa mga leon o baka nga tinirintas niya pa yung mga buhok nun 17, ang next slide please. Ayan. Bumalik tayo. Ayan, matapat. Parang pabalik tayo Hallelujah. Basahin na lang natin dito.
15, ang hari naman ay muwid. The next slide, please. 19, kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Bakit? Gusto niyang malaman o gusto niyang mabisita. Ano na ang katayuan ni Daniel? Baka naman kasi nga nilapa na siya ng mga leon. At pagdating niya doon, malungkot siyang tumawag. Kasi nga mga leon yung nandun, di ba? Daniel, or maaring pasigaw yan na, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Siguro ko ako po si Daniel at niligtas naman ako ng Panginoon, hindi ko muna sasagutin. Sabihin mo nila yun, maingay. Pagdating doon, siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikon ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Amen. At totoo naman. Kasi nga, kagagawan lang ng dalawa, na-impluwensyahan, nabuyo yung hari upang magbigay ng kautusan. Pangapat, nanatiling mapagpakumbaba si Daniel sa kabila ng tagumpay. Ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan. Ngunit, ang pagpapakumbaba ay karangalan. Nakita natin to sa dalawang kasakasamang pinili ng Haring Darius na andun yung pagmamataas. Dati lamang, bilanggo yan o bihag yan or alipin yan Tapos ngayon, mas mahigitan pa tayo. Hindi naman tama yun. Pero si Daniel nanatiling mapagpakumbaba. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at inutos na ihahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nung siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Diyos. Tayo po ba? Nagtitiwala po ba tayo sa ating Diyos? Posible kaya na kaya tayo madalas sugatan sa karera ng buhay ay dahil mas pinili natin magtiwala sa iba kaysa sa Diyos? Paparating na naman ang mga bayarin, patay tayo, either mag-lock ng bahay, darating yung maniningil, walang tao, saradong-sarado, pero ang daming tsinelas. Magpa-check up ka, nalaman mo, ito sakit mo, takbo ka kagad. Kung sino man lalapitan mo, instead na manalangin tayo, magpasalamat, gawing lifestyle ang panalangin. Gising ng umaga, attend ng dawn prayer. Sa gabi, gagaling trabaho, attend ng night of prayer. Manalangin tayo. O kung kani-kanino uli tayo lalapit. Minsan nga, lalapitan pa natin si pastor. Parang, pastor, pag-pray mo ako. Parang, pag-pray mo naman sila. Parang, hindi ka ba marunong mag-pray? Buti kong, pastor, samahan niyo po ako, ipag-pray po natin. Iba po. 24, ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Nakakalungkot po, no? Yung consequences na ginawa ng mga taong nainggit kay Daniel. Pati walang kamalay-malay na anak at asawa, isinama. Hindi pa sila halos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leon. Take note, hindi pa daw sumasayad sa lupa. Tinalo na kagad sila ng leon. Siguro nung mga oras na yun, after i-alis si Daniel doon, tapos ng fasting. Buffet na, ito na yung kakainin ninyo. Pagkatapos sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan,
Inutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatiling magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ng kanyang kapangyarihan. Siya ay sumaklolo at nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Iniligtas niya si Daniel mula sa mga leyon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At sa ating pagtatapos, sabi diyan sa 28, at naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ng Haring Ciro ng Persya. Tingnan niyo po, no? Siguro mga 60 to 70 or 80 years old na si Haring Daniel, pero natapos yung kanyang paglilingkod sa Haring Dario at maging sa isa pang hari, na talagang yung karera ng kanyang buhay dito sa lupa ay napagtagumpayan niya at natapos niya ang kanyang karera. At masasabi niyang, I have fought a good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. Purihin ang Panginoon. Sige po, recap po tayo. Sa ating pagbalik kay Yahweh, paano nga ba tayo makakatapos sa karera ng may kalakasan? Pinakita sa buhay ni Daniel ang pananatiling buo, ang kanyang integridad. So tayo dapat ganun din. Mamuhay tayo ng panatiliin nating buo ang ating integridad. Bilang hindi si Melvin, hindi bilang si ganito, si ganyan, bilang anak ng Diyos. Pangalawa, pangalagaan natin ang ating ugnayan sa Diyos. Hindi pwedeng hindi tayo mananalangin. Hindi pwedeng hindi tayo magtitiwala. Hindi pwedeng ang pag-asa natin nakalagak lamang sa tao. Nung nakarang eleksyon nga, di ba po? Ang daming nagtiwala sa tao, kaya nung natalo, broken-hearted. Tapos naman, yung mga nanalo naman, ang yayabang. Pangatlo, matapat na pinantayan ni Daniel ang kanyang patotoo. Mamuhay tayo na lagi nating iisipin, ikalulugod pa to ni Lord. May nabasa ka sa Facebook, gigil na gigil ka, gusto mong mag-rebat. Ikalulugod ba to ni Lord sa buhay ko pag sumagot ako dito? O ikaw yung numero 1 basher, nang troll ka pa. Pangapat, nanatiling mapagpakumbaba si Daniel sa kabila ng tagumpay. Minsan binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magtagumpay dito pa lamang sa lupa. Kaya lang, sa maliit na tagumpay na ating natatanggap, minsan nagiging mayabang tayo. Nawawala na yung Diyos na lagi mong nilalapitan at nasisilaw ka na doon sa katagumpayan na natatamasa mo rito. Kaya sa ating pagbalik kay Yahweh, naway tulungan tayo ng ating Panginoon ng banal na Espiritu na maisapamuhay natin, makuha natin ang katangian ni Daniel upang tayo ay magtagumpay sa ating karera ng buhay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay po ni Propetang Daniel na inyong ibinahagi sa bawat isa sa amin. Panalangin po namin, Lord, na sa habag at grasya mo at sa udyok ng banal na Espiritu, ito po ay aming malakaran. Makita po, Panginoon, sa amin, Lord, ang integridad ng isang tunay na Kristiyano, Panginoon, na wala pong makitang bahid ng karumihan kagaya po ng aming Panginoong Hesus. Gabayan kami sa araw-araw ng banal na Espiritu at mapaalalahanan kami, Panginoon, sa mga bagay, Lord, na hindi kalugod-lugod sa inyong harapan, na bago pa lamang po namin gawin, naiisip pa lang po namin, nagbibigay na ito ng conviction sa amin at kami patuloy na dudulog sa inyo. Patuloy, Lord, na magkaroon kami ng ugnayan sa inyo, Panginoon. Hindi lamang po maging default na pagka may problema, tsaka lang po kami mananalangin. Bagkus, ano man na dumating sa aming buhay, mabuti man o hindi mabuti, patuloy kaming mananalangin. Kami man po, Panginoon, ay nasa makay sa kalusugan o nasa karamdaman man, kami pa rin ay patuloy na lalapit, magpupurit, magpapasalamat, sasamba sa iyo. Kami man po, Panginoon, ay nakaluluwag-luwag sa buhay o nasa kagipitan man, Panginoon, kami pa rin ay patuloy na lalapit, magpupurit, magpapasalamat, at sasamba sa Espiritu at katotohanan. Patuloy, Lord, na
sa mga bagay na meron kami, Panginoon, karunungan, katalinuhan, posisyon namin sa gobyerno, posisyon namin sa trabaho, kalagayan namin sa lipunan. Patuloy, Lord, bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba. At lagi naming maalala na ang lahat ng ito, Panginoon, ay hindi po namin makakamtam kung wala po ang inyong habag at grasya sa aming buhay. Kaya Lord, ang aming tiwala at pag-asa ay sa iyo lamang po namin inilalaga. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat, pagpupuri, pagsamba at pagsusumamo sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah, Lord! Magandang umaga po at God bless you all. Amen. Isa pong napakagandang preaching po sa ating umaga. At ngayon naman po ay natako tayo sa ating tithes and offerings sa pagbibigay po ng ating mga kaloob. Tayo po lahat ay manalangin. Lord, we thank you and we praise you for all these blessings na patuloy mo pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat, Lord, sa aming mga trabaho, sa aming pong mga negosyo, sa lahat po, Lord, ng pinagkukunan namin ng aming mga pangangailangan. Thank you, Lord, for all these blessings na patuloy pong pinagkakaloob. We pray, Lord God, na sa aming pong mga ihahandog sa umagang ito po ay magamit ng mainam at wasto na sang-ayon po sa iyong kalooban. At kayo po ang magbigay ng higit, Lord God, na pagpapala sa lahat po ng mga tumutulong para po sa iyong gawain. At sa lahat naman po ng mga naghahanap at kanila pong nagdudulog na sila po ay makahanap rin ng kanilang mapagkukunan. Lord, you are our Jehovah Jireh, our provider. Ikaw po ang may-ari ng lahat ng mga tinatangkilik namin. Dalangin namin, Lord, na bigyan niyo rin po sila ng kanilang mapagkukunan, mga trabaho, Panginoon, ng kanilang mga negosyo. I-bless niyo po 100-folds, 1,000-folds, Lord God, na sukat wala kaming pagkalagyan. At dalangin namin, Lord, na you will teach us to be a good steward sa mga maliliit na bagay. Kami po ay mapagkatiwalaan. At higit sa lahat sa mga malaking bagay, kami po ay patuloy na maging mabuting steward, Lord God, ng mga biyayang ito. Ito pong aming dalangin na may pasalamat sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos na tagapagligtas. Amen and Amen. Para po sa nagdiriwang na kanilang mga birthdays, this coming June 28 po si Brother Enrico, dating Ginoo. Happy birthday po. At
syempre po, sa June 30, ang ating pong minamahal, si Mima, Sister Auring Vista. Happy birthday po. At sa June 26 naman po, ang nagdiriwang na kanilang wedding anniversary, si Brother June at Sister Irma Talag. Happy anniversary po sa inyo. At sa lahat po ng mga nabanggit, we pray that you will have a good health at maayong pag-iingat, kalakasan ay magkakaloob ng ating Panginoon sa inyong mga buhay. Amen. At sa ating pong mga announcements, every Wednesday po yan ang ating Bible study through our Facebook page, 7 o'clock po ng gabi, tuwing Wednesday po. At sa ating pong mga prayer meeting, every 5 a.m. naman po at 8 p.m. via Facebook Messenger group. And kung gusto niyo pong maka-join, message nyo lang po ang ating official Facebook page para po sa mga link, para po maka-join po kayo for this mga fellowship. Sige po, kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor Archie for our closing prayer and benediction. Kayo po lahat ay tumayo para tanggapin natin ang pagpapala, ang gabay at patnubay po ng ating Ama. Sige po, tayo po lahat po. Magandang umaga, Ama. Patuloy na ipapasalamat kami, Panginoong Diyos, kapag Ikaw ang nakakaalam kapag po kami mag-isa na sa aming buhay. Kung ang nilalakaran po namin, Panginoong Diyos, is a life of integrity or not. Panginoon, wala po na itatago na hindi po mailalantad, wala po na ililihim na hindi po maipupulgar. Kaya sana, Panginoong Diyos, ilagay niyo ang fear of the Lord sa aming mga puso, sapagkat katulad po ni Daniel, Panginoong Ama, buong titig ka po na nakasubaybay sa Kanya, sa lahat ng Kanyang ginagawa, maging sa panahon na siya po'y nag-iisa sa Kanyang buhay. Panginoon, prayer is a life and a continuous prayer and necessary, Panginoong Diyos, para kami po, Lord, ay magkaroon ng ugnayan po sa inyo. Gawin po namin na ito po'y bahagi ng aming paghinga, ng bahagi po ng pagtibok ng aming puso, na sa umaga, sa gabi, sa lahat ng bahagi ng aming buhay, Panginoong Ama, ay patuloy na niluluwalhati ka namin sa pamagitan ng pasasalamat at pagdakila po sa pamamagitan po ng pananalangin. Kaya Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na inihatid niyo po sa amin, sa lahat ng mga audience po namin, Panginoong Ama. Heal them right now, Lord. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, patuloy po na kaunawaan sa lahat po ng mga mensahe po ninyo. At kami po na naririto, Panginoong Diyos, Lord, ang measurement ng inyong pong pagiging Kristiyano sa amin ay pagka kami po ay nag-iisa na at kung ano po ang ginagawa namin kung wala pong nakatingin sa amin at wala pong sumusubaybay na kahit na sinong tao po. Kaya ipapasalamat kami, Ama. Ikaw, Lord, ang isang magsiyasat ng aming puso. Ikaw, Panginoong Diyos, ang magbigay po ng katatagan ng lahat ng amin pong mga espiritual na mga gawain upang sa kahuli-hulihan po ay matapos namin po ang karera ng pananampalataya at tunay nga po, Panginoong Diyos, na makarating kami ng maluwalhati sa inyo pong banal na presensya. Kaya po, Panginoong Diyos, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, dakilang mapagpalang Diyos, binabasbasan ko po ang lahat ng mga anak niyong hinirang. Panginoong Ama, ang inyong pong tema na binigay po sa amin, ang pagbalik kay Yahweh 2022, Panginoong Ama, ay maranasan po ng bawat isang naririto ngayon at ang kapangyarihan po ng Book of Numbers, doon po sa chapter 6, verse 24 to 27, ay patuloy namin makamtan po sa umagang ito. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan pa man. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa lamang. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po'y magsabi na, Amen! Simula na umuwi sa kanya.
sa basket.